Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Sa Pulsa CCTV, batang babae sa Cabuyao, Laguna, muntik na umanong kidnapin ng riding in tandem. Ang sospek na mukaang tanod ng barangay. Isa pang sabol sa video. Humaharurot na bus, inararo ang mga sasakyang nakahinto sa stoplight. Viral na Money Hunt Challenge, bakit nga ba pinagkakaguluhan? Minsan, nauuwi pa sa sakitan. Ito naman ang kakaiba. Lalaking ito, bakit kaya lumuluhan ng dugo? Bagyong Basyang magdadala ng malakas na pag-ulan sa Visayas at Mindanao. At eto na nga, Ashlyn Olviga at iba pang bida ng Angkutya ng Section E Book 2 nagpakilig sa kanilang fan meet. Si Andres may masakit na revelation kay Ash sa trending nilang episode. Sa Pulsa video kung paanong pilit, hinila at tila kikidnapin ng riding in tandem ang 9 na taong gulang na babae sa Laguna. Natukoy naman ang mga suspect at ang isa sa kanila na pag-alamang lasing na tanod. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa kuwang ito ng CCTV sa Cabuyao, Laguna, agaw eksena ang riding in tandem na ito na hinintuan ang 9 na taong gulang na babae sa tabing kalsada. Tumakbo paalis ang kasama niya habang ang babae bigla na lang hinatak ng naka-backride pero nagpupumiglas ang bata. Tumulong na rin ang mismong rider sa paghatak sa babae pero nakawala rin ang bata saka nagmamadaling tumakbo palayo. Dahil dito wala na rin nagawa ang riding in tandem kundi umalis. Ang kuwang ito ng CCTV nag-viral sa social media. Nakarating ito sa barangay na agad ding nireview ang kanilang mga CCTV footage. Kumpirmado, nangyari nga ang insidente. Pero ang kinagulat nila, mismong tanod pala nila yung nasa video na humihila sa bata. Agad siyang ipinatawag para sa investigasyon. Nakausap ko naman yung nilalayo niya lang daw yung bata dahil sa mahagip ng single motor na sinasakyan nila. Pero sa patuloy na pagsisiyasat sa kuha ng CCTV, nakitang hinawakan din daw ng tanod ang bata sa pisngi at pilit pinasakay sa motorsiklo. Ang sabi pa raw ng bata, tinawag siya nitong maganda. Dito na inamin ng tanod na lasing siya at nagbibiro lang naman. Akala rin daw kasi niya nung mga oras na yon, kakilala niya yung bata. Pero iginit daw nitong wala siyang planong dukutin ang bata. May nakausap ko naman yung yung sinasabi nilang wala namang katotohanan yun. Yun ay mga nakainom galing sa berdihan, nadaanan yung bata, siguro biro lang naman daw. Siguro wala namang intention na kung anong gawin doon sa bata dahil araw na araw at may mga tao naman May mga, nung nakita ko yung video may mga nakaupo sa tricycle. Sa kabila ng paliwanag na yan, suspendido muna ang tanod habang nagsasagawa ng investigasyon ng barangay. Tumanggi na magpa-interview ang pamilya ng bata para na rin daw sa proteksyon nito. Pero handa raw silang magsampa ng kasong child abuse at pinag-aaralan rin ang kasong attempted abduction laban sa riding in tandem. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. May narinig na biglang pagsabog sa kagumapang ang apoy sa maraming bahay sa tabing dagat sa Tawi-Tawi. Siyempre pang low tide kaya pahirapan ang pag-apula. Narito ang frontline report. Nagmistulang dagat ng apoy ang mga bahay na ito sa coastal area ng Barangay Lamyon sa Bungaw, Tawi-Tawi kagabi. Sa drone video, kita ang lawak at bilis ng pagkalat ng apoy. Dikit-dikit kasi ang mga bahay at pahirapang mapuntahan ng lugar na nasa dagat. Sumabay pa na low tide ng mga oras na sumiklab ang apoy kaya nahihirapang rumisponde ang mga bumbero. Nagkataon lang low tide nung magkaroon ng tunog, low tide yung dagat. Kaya hindi tayo nagkakuha ng dagat pang supre kasi low tide.
Marami sa mga residente halos walang naisalbang mga gamit. Base sa investigasyon, posibleng nagsimula ang apoy mula sa isang pagsabog. Per initial investigation, may isang bahay na walang tao. May narinig yung neighbor bigla sumabog doon sa bahay na yon. At doon na nagkasunog. Mahirap nga umakit doon yung fire truck natin kasi very congested area. Tapos yung mga bahay mostly made of light material. Patuloy pa ang rapid damage assessment ng mga otoridad pero tinatayang nasa 1,000 pamilya ang apektado ng sunog. Pansamantala silang tumutuloy sa evacuation centers. Umabot ng halos 5 oras bago tuluyang naapula ang sunog. Walang namatay pero may mga napaulat umanong nagtamo ng minor injuries. Patuloy ang investigasyon sa mitsa ng apoy at ang halaga ng mga natupok na ari-arian. Nagbabalita mula sa Frontline. Ana Cruz, News 5. Bobolahin, paiibigin at kapag na-fall ka na, saka ka biglang ibubugaw online. Ganyan ang modus ng inarestong dayuhan sa Nasugbu, Batangas. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Bro, Michael, let me just call my lawyer. I'm not gonna go anywhere. Panay sa pag-apela ang lalaking foreigner na yan matapos mahuli sa aktong nag-ooperate umano ng cybersex den sa Nasugbu, Batangas. Naabutan pa ang isang babae na walang damit habang nakaset up ang mga ilaw at kamera sa isang kwarto. Ilang sandali pa, napusasan ng lalaki pero hindi siya tumigil sa kakapalag. I'm being arrested. Trafficking. You listen first because I'm telling you what your violation Yeah, is. I'm being arrested, attorney. I'm being arrested. It's okay. He's on the phone. It's okay. I'm not doing anything else. Hanggang sa basahan siya ng kanyang mga karapatan. Do you understand these rights? Answer. Do you understand these rights? No, I don't. Nag-ugat ang operasyon matapos magsumbong sa PNP Anti-Cybercrime Group ang isa sa mga naging biktima umano ng lalaki. Ang modus daw ng foreigner, manligaw ng mga Pinay na nakikilala niya online at alukin ito ng magandang racket. Papaibigin niya, actually sa dating apps nagsimula, then pag nahulog ang loob, ito ay inimbitahan niya na mag-meet up at bibigyan niya rin ng offer na trabaho na maging model. Nagkataon na dahil napalagay na ang loob, so ito ay iningganyo na mag-involve na sa sexual explicit activities. Sa mga larawang kuha ng ACG, kita ang ilang camera, laptops at sex toys na nakita sa ibang kwarto. Nasa 100,000 pesos daw kada buwan ang posibleng kitain sa alok nitong pagmamodel. Pero imbes na sa disenteng photoshoots o pagrampa sa runway, pinahaharap daw ang mga biktima sa camera para gumawa ng kalaswaan. Ibinibenta ang mga masiselang photos at videos online gamit ang isang website. Of course, dollars for every show ng mga kababaihan natin. Pinapadala niya ito sa isang apps na para sa mga sexual presentations. Na-rescue ng otoridad ang 7 babaeng biktima mula sa isang apartment at townhouse ng dayuhang sospek. We considered them as illegally detained kasi hindi sila makalabas. At tinatakot sila, so nagkaroon pa ng manipulation sa kanila kaya stay in lang sila. So kaya ngayong isa nang makatakas, nag-report sa ating himpilan. Nasa kustodiya na ng PNP ACG sa Campo Crame ang foreigner. Nahaharap siya sa reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5. Sa sa video, aktual na pag-araro ng bus sa Taft Avenue sa Maynila kung saan siyam ang sugatan. Nasa frontline na balitang yan si Nina Ongpauco. Nakahinto ang mga motoristang ito sa stoplight sa Taft Avenue, corner Pedro Hill, pasado alas 10 kagabi. Ilang sandali lang, biglang dumating ang humaharurot na bus at inararo ang mga sasakyan. Wasak ang harap ng bus habang nakaladkad ang puting sasakyang ito. Sa kabuuan, nadamay sa aksidente ang 5 motorsiklo, 3 MPV at isang van. Ayon sa mga otoridad, unang sumalpok ang bus sa Center Island kaya ito nawala ng kontrol. Ito yung pampasaherong bus na umararo sa mahigit 8 sasakyan sa kabaan ng Taft Avenue, corner Pedro Hill sa may Ermita, Maynila, pasado alas 10 ng gabi. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, hindi bababa sa siyam ang sugatan. Kabilang sa mga nasugatan, si Ellie na nagkabukol sa ulo. Siya ang driver ng puting MPV na kinaladkad ng bus. Nagulat na lang ako, ma'am.
sumalpok doon sa likod ko, ma'am. Eh, buti nga, yung sa tama ng Avanza, ma'am, dito sa likod. Tapos umikot yung Avanza, parang nagawang kalso yung Avanza sa bus po. Ayun po, tapos bigla-bigla na lang din akong lumabas. Tapos sinikulan po yung sakay ko kung okay ba siya. Agad namang rumisponde ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office at Bureau of Fire Protection para bigyan ng paunang lunas ang mga biktima. Kasalukuyang iniimbestigahan na ng mga otoridad ang driver ng bus. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Nagtakbuhan at nagbatuhan sa kalsada ang mga nagrayot sa Sampaloc, Maynila. Ang mga taga-barangay, sumasakit na ang ulo sa mga kabataang pasaway. Nagbabalik si Nina Ongpauco. Nagbabatuhan at nagtatakbuhan ang grupo ng mga kabataang yan nang masapul sa CCTV sa Sampaloc, Maynila kagabi. Di halos makadaan ang mga motorista sa Lacson Avenue dahil sa gulo. Ayon sa barangay, puro dayo raw sa lugar ang mga nagrambulan. More or less, kasama yung kabila, mga nasa 25 to 30 yan eh. Ganon sila kadami. Pero mga residente nyo? Hindi, wala kami residente dyan. Mga taga-kabilang barangay, meron pa mga taga-balik-balik. At nung sinabi ko naman doon sa punong barangay nila na nakakasakop doon sa mga batang yun, na nahuli namin, ang sabi sa kanila, idiretso na ng DSWD. Kasi siguro, baka sobrang pasaway na rin yung mga kabataang yan. Sinubukan ng mga opisyal na hulihin ang mga sangkot sa rambol, pero nagpumiglas ang mga ito. Nakatakas ang karamihan sa kanila. 2 lang ang nadampot ng mga otoridad. Ang nasugatan ako. Nung pagdakot natin doon sa isa, nagkaroon ng resistance yun. Hindi naman natin maiwasan. Kaya nagkaroon lang tayo ng konting injury lang. Ito sa kamay lang naman, pero wala naman siya, minimal lang siya. Kasi pumalag. Pumalag eh. Nagkaroon ng resistance. Hindi na bago ang rambol ng mga kabataan sa lugar. Hulyo nung nakaraang taon, may mga nagbatuhan pa ng molotov sa parehong kalsada. Naging battlefield na nga ang kalsadang ito ng mga kabataang nagarayot. Ayon sa kapitan ng barangay, ay malimit ang ganitong eksena. At ayon sa kanila, nagiging perwisyo na ito sa mga residente at lalong-lalo na sa mga motorista. Ang ilang residente, dati na raw nagreklamo sa barangay dahil sa perwisyong dulot ng mga kabataan. Matamaan kami sa mga batuan, nagbabatuan. Minsan kinukuha nila mga gamit dito. Kitulad yung kanina, kinuha nila yung bakal para pang palo nila. Ayan, minsan mga disturbos mga sakyan dyan. Minsan nga may tamaan ng kutsi dyan. Hiling nila maglagay ng police outpost sa lugar para matigil na ang mga kaguluhan. Nasa kustodiya na ng DSWD ang 2 nahuling minor de edad. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Niratrat ng bala ang sasakyan ng isang alkalde sa Surigao del Sur. Sugatan ng mayor at ang kanyang army escort. Aniya sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Tadtad ng tama ng bala ang van na yan sa barangay Gamot sa Barobo, Surigao del Sur. Basag ang mga salamin at butas-butas ang ilang bahagi. Niratrat kasi yan ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Sakay ng inataking van si Barobo Mayor Ronito Martizano. Nadaplisan siya ng bala sa balikat at ngayon nasa maayos naman ang kalagayan. Sugatan din ang kanyang army escort. Base sa investigasyon ng PNP Caraga, posibleng may kaugnayan sa politika o di kaya ay negosyo ang tangkang pagpatay sa alkalde. Kabilang sa sinisiya sa tayang mariing pagkontra ni Mayor Martizano sa mga mining operations sa kanilang lugar. Iniutos na ng Police Regional Director ang pagbuo ng Special Investigation Task Force na mag-iimbestiga sa pananambang. Meron tayong persons of interest na na-identify. So, it needs more validation po ma'am para wala tayong mistaken identity na mangyayari. Ang pamilya ng alkalde nananawagan ng dasal sa pagaling ni Mayor Martizano. Umaasa rin silang mahuhuli agad ang mga nagtangka sa buhay ng alkalde. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Muling kinasuhan ng beauty queen na si Michelle D, ang dating driver ng kaibigan niyang si Rian Ramos na si alias Totoy. Pinakita rin ng kampo ng aktres ang angpaw na naglalaman ng mga sensitibong larawan na ninakaw umano ng dating driver. Nasa frontline ng balita niyan, si Gio Robles.
Ito ang tinaguriang mahiwagang angpaw na ninakaw umano ng personal driver ni Rian Ramos na si alias Totoy mula sa kwarto ng kaibigan ng aktres na beauty queen na si Michelle D. Nakapaloob umano sa angpaw na ito ang 10 sensitibong larawan ng kanyang dating amo na ibalik naman daw ang angpaw kalaunan pero may isang larawan na nawawala. Ayon pa sa legal counsel ni Ramos at D. Actually, yung ibinalik na ampaw ni Mr. ay hindi na yun yung original na ampaw nung nakalagay doon sa kwarto ni Michelle. So, sa iba na nailagay ni Mr. na ampaw yun. Tapos, 9 na lang yung laman, so nawawala pa nga yung isa. So, ito yung kaya napagpasyahan na ni Michelle na mag-file ng case because hindi nga maisoli sa kanya yung isa pa. Dahil dito, muling nagsampa ng bagong kasong qualified theft si D laban kay alias Totoy. Matatandaan kasing na-dismiss ang unang reklamo ng beauty queen bagamat nire-respeto naman daw ito ng kanilang kampo. Nakatakdang maglabas ng sabpina ang Makati City Prosecutor's Office kay alias Totoy para makapagsumite siya ng counter affidavit. Mariin namang itinanggi ng Philippine National Police ang aligasyon na ito ng kampo ng driver na binugbog siya ng 2 pulis Makati habang nakadetine ng 3 araw. Kasi i-judge sa dinala actually after nung tumalon siya, yung nakapaalang siya dyan tapos sinapakan siya ng obat boots. Sa kopya ng logbook na nakuha ng News 5 mula sa mismong custodial facility ng Makati City Police Station noong January 22 o ang araw na pinalaya si alias Totoy pasado alas 5 ng hapon, nakasaad sa blotter report na nasa maayos ang kondisyon. Patunay daw dyan ang lagda ng kapatid ni Totoy na mismong sumundo sa kanya sa estasyon. Kahapon, dinala ng NBI sa estasyon ang dating driver ni Ramos para sa walkthrough at positive identification. At heto raw ang napansin ng mismong hepe ng Makati Police. Saka wala naman siyang maituro na kasamahan namin na may gumawa sa kanya. Inayaan namin sila na mag-walkthrough for transparency and then yung proseso namin dito sa Makati. Nagbigay pa nga kami ng records and then including CCTV footages. Ayon kay Totoy, dinala siya sa isang silid sa ikatlong palapag ng estasyon kung saan daw siya nakaranas ng pananakit mula sa 2 pulis Makati. Binalikan din ni alias Totoy maging ang detention facility kung saan siya nakulong. Yung nga sa pagsalubong niya sa kanya, di ba? Masaya pa nga siya na sinalubong, nakita niyo kahapon na sinalubong siya yung sa Intel natin, yung hepe. Wala naman talagang ginawang Makati City Police sa kanya. Okay. Sa ngayon, hawak na ng NBI ang kopya ng mga CCTV mula sa Makati City Police. Pero isa pang napag-alaman namin mula sa isang reliable source ng News 5 na dati na rin umanong nasangkot si alias Totoy sa reklamong qualified theft sa Northern Samar noon namang 2007. Dahil daw yan sa pagtangay niya at kasabwat nito ng perang nagkakahalaga ng 400,000 pesos mula sa kanilang dating employer ng hardware store. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag dyan ni alias Totoy. Nagbabalita mula sa Frontline. Gio Robles, News 5. Muli namang umugong ang posibilidad ng coup d'etat o pagpapalit sa liderato sa Senado pero napigilan daw yan. At live mula sa Senado, makakausap natin si Mean Los Baños. Mean, pakikwento mo nga kung paano tinangkang palitan si Senate President Tito Soto. Jiggy, mismong si Senate President Tito Soto yung nagkumpirma na talagang may nagtangka. Napalitan siya o patalsikin siya sa pwesto ngayong araw na ito pero napigilan daw yan ng majority bloc. Dahil ayon kay Soto, ang mga miyembro naman talaga ng mayorya sa huli ang magdedesisyon sino ba ang gusto nilang iupong leader ng Senado. Samantala, lumutang muli ang pangalan Julius sa Senator Loren Legarda na umunay papalit kay Senate President Tito Soto para maging kauna-unahan nga daw na babaeng Senate President. Pero hindi naman daw nag-aalala si Soto. Handa raw siyang gampanan anumang papel ang ibigay sa kanya ng kanyang mga kasamahan sa Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ng Senate President Tito Soto. Wala, nakakatuwaan lang namin. Pero may attempt pa talaga, sir, na magpalit ng leadership?
Well, better ask them. Better ask them. Wala akong alam. I can do any work in the Senate. I can be majority leader, minority leader, Senate president, or even a regular senator. I have no problem with that. Julius, si Senator Loren Legarda na nasabi ko na nga, lumutang na posibleng pumalit kay Soto ang siya namang tumayong presiding officer at umupo sa rostrum nang bumalik ang sesyon mula sa break ngayong hapon. Kanina, nakuha pang magbiro ni Senate Majority Leader Mig Zubiri at tinawag na Madam President, Senator Loren Legarda. Pakinggan natin yung bahaging na nangyari yan sa plenaryo. Thank you very much, Madam President. Madam President, nice to see you on the yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Julius, sabi naman nila Senate President Soto na pagkatuwaan lang daw nila ito. Bago yan, nag-post naman ng picture sa Senator Kiko Pangilinan kung saan makikita silang siyam na miyembro ng majority bloc at magkatabi pa sa Senate President Soto at Senator Legarda. Ang caption dyan ay power sharing. Julius, nakausap din natin Senator JV Ejercito at natanong kung ano bang ibig sabihin ng power sharing. Ibig bang sabihin yan ay term sharing? Ang sabi ni Senator JV ay medyo napag-usapan daw nila sa kanilang pulong kanina yung posibilidad ng term sharing towards the end of 20th Congress, but nothing is final yet as to ilang years ba yung paghahatian ni Soto at ni Legarda. Sa ngayon daw ang mahalaga, all is well that ends well. At nang tinanong nga sa Senate President Soto, pwede bang wala ng ganitong mga fears ng kudeta o pagpapalit ng liderato by next week? Sabi ni Senate President Soto, hoping siya na by next week, stable na at wala ng ganitong mga ugong pa ng kudeta. Julius. Maraming salamat, Mean Los Baños. Nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson na hindi pa pinal ang lumabas na draft ng report ng Blue Ribbon Committee kahapon hinggil sa kanilang investigasyon sa flood control scandal. Sa kabila nito, paninindigan na raw niya ang inirekomendang kaso laban sa ilang kapwa nila senador. Nagbabalik si Mean Los Baños. Kaso laban sa ilang dati at kasalukuyang mambabatas. Ayon mismo kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, kasama yan sa mga rekomendasyon sa draft partial report kaugnay sa naging mga pagdinig ng komite kaugnay sa flood control scam. Kasama sa mga inirekomendang kasuhan sina former Congressman Zaldico, dating Senador Bong Revilla at Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Chis Escudero. Gayon din si dating Congresswoman Mitch Kahayon Uy. Those that are being recommended for the filing of criminal and administrative charges, ando na eh. All of them are already undergoing preliminary investigation. Yung iba nga may warrant na eh. So as long as our committee report and the recommendations therein are aligned with the practical realities, ibig sabihin nandyan na, walang problema. Kahapon sinimulang ipaikot ang nasabing draft report. Ayon kay Lacson, nakakuha ito ng 7 lagda. Kabilang sa mga pumirma sina Senators Mig Zubiri, Win Gatchalian, JV Ejercito, Risa Hontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan at si Lacson mismo. Pero ilang oras lang ang nakalipas, binawi nila Zubiri, Ejercito at Gatchalian ang kanilang pirma. Draft pa naman nun, nobody signs a draft. And also, may mga group messages kami na may mga addendum, may mga additional. So, gusto na may makita muna bago kami affix yung signature. So, No, definitely not. Hindi masama ang loob. You know, I cannot blame them because of the complexity, and the sensitivity of issues involved, including personalities, Bukas daw si Lacson sa magiging rekomendasyon ng mga kasamahan, pero paninindigan daw niya ang rekomendasyon na pakasuhan ang 3 kasamahan nila sa Senado. So maninindigan kayo dun sa pagpapakaso sa ilan sa inyong mga kasamahan? Kasi that's the reality. It's already there eh. It's already there. Papanindigan ko yon. I will take full responsibility sa content. Wala naman daw lumapit kay Lacson na kahit sino sa 3 senador na pinakakasuhan sa draft report. Hiningan ko naman ang reaksyon dyan, Senador Villanueva. Sir, you were among those recommended to be charged, sir. You were those among recommended to be charged by Blue Ribbon, sir. For Blue Ribbon.
Sir, the draft report, sir. Tinanong ko na rin si Senator Lacson kung hindi ba manganganib ang liderato ng Senado kung mananatili sa rekomendasyon ng Blue Ribbon ang kaso sa ilan sa kanilang mga kasamahan. Hindi nanganganib makudeta si SP dahil pinapakasuhan yung mga kasamahan niyo, sir? I will take responsibility somehow. But the Senate President is all behind the Blue Ribbon Committee. Not in its findings. Kaya nga di-discuss namin, he will be there. Nagkausap kayo ni SP na baka mamiligro yung Hindi kanyang na namin pinag-usapan yun. Pinag-usapan namin yung issues do sa Blue Ribbon Report. Kaya nga tumulong na rin siya how to use the proper language. Sa ngayon, ayon kay Lacson, kailangan niyang makakuha ng 11 pirma mula sa 20 miyembro ng komite. Kung walang sapat na bilang, wala siyang maire-report sa plenaryo at walang maikukonsiderang committee report. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Sa ibang balita naman, inireklamo ng obstruction of justice ang padre de pamilya ng pinatay na mag-inang pulis at 8 taong gulang na anak. Posible raw kasing makaapekto sa investigasyon agad na pagpapakremate sa labi ng mga biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Ayon sa aming investigasyon, considered case closed na to. Tinawag ng case closed ng Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police ang pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Mollanido at 8 taong gulang niyang anak na si John Ismael. Kabilang sa pangunahing suspect, ang car agent na si Pia Panghaniban. Una nang idiniin ni Pia ang dating mister ni Dayan na si Police Senior Master Sergeant John Mollanido. Nanuhod niya po si Ninang. Saan? Nagpapakaawa si Ninang sa kanya. Pero ayon mismo sa PNP, person of interest lang ang turing sa mister ni Dayan. Isinailalim na rin siya sa restrictive custody. Wala pa raw sapat na ebidensya para tawagin siyang suspect na direktang sangkot sa krimen. Sa kabila nito, sinampahan pa rin ngayon ang reklamong obstruction of justice ang mister ni Dayan dahil yan sa agad umanong pagpapakremate sa kanyang mag-ina. Bagay na nakaapekto raw sa pangangalap ng mga ebidensya. Kasi naisama po yung mga ibang ebidensya gaya po ng damit at saka po yung mga ibinalot sa kanya na tela is naisama po doon sa pagka-cremate na supposed to be dapat po is part po siya ng evidence. So body lamang po sana dapat yung na-cremate. Bagamat wala pang hawak na kopya ng reklamo, dismayado ang abogado ni Mollanido. Gate niya, ilang araw na ang nakalipas mula nang patayin ng mag-ina nang makita ang labi ng mga ito sa magkahiwalay na lugar sa Bulacan at Tarlac. Naaagnas na raw ang mga bangkay, kaya minabuti ng pamilya na ipakremate na ang mga bangkay. They want the victim viewed by the relative unrecognizable. Is that a fair statement? Of course, they want a dignity for the deceased. So for them to have that, they choose to have it cremated. Ang mga pulis din daw ang nagbigay sa pamilya ng mga labi bago pa magpasya ang pamilya na ipakremate na ang mga ito. Kaya hindi raw tama na isisi sa asawa lamang ang nangyari sakaling naapektuhan man ang mga ebidensya. My client was informed that they are done with the processing of the cadaver. In fact, it was turned over to by the police officer. So if there's somebody to blame here, not my client but the police officer. Umapela rin ang kampo ni Mollanido na pakawalan na ito mula sa restrictive custody. Hindi raw kasi tama na i-detain pa ito at gawing person of interest dahil lang sa hindi ito umiyak o nagpakita ng emosyon matapos ang sinapit ng kanyang mag-ina. We should not forget that my client is the husband. My client is the father. Give him time to grieve. Yes, wala siyang emotion doon sa interview. You know, I know that client for 3 years. He's really a nonchalant person. But deep inside, umiiyak yan ngayon. My client needs sympathy now, more than cases. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Kapapasok lamang na balita, nagbitiw na bilang miyembro ng Kamara si ACT-CIS Representative Edvic Yap. Ipinarating niya ni Yap sa isang liham na inanunsyo sa plenary session ng Kamara. Inapasan ang House Secretary General na alisin na si Yap sa role of members ng House of Representatives. Isa si Yap sa mga iniimbestigahan sa pagkakadawit sa maaanumalyang flood control projects. Pero hindi na idinitalye kung may kinalaman ba ito sa kanyang biglaang pagbibitiw.
Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Kinaaliwan ng netizens ang short meeting ng Kings of P-Pop SB19 with Cardinal Luis Antonio Tagle. Ang kardinal tila nahiya pa raw sa grupo. Good luck, ha? Salamat po. Lagi ko po kayong napapanood. Talaga? Kakahiya naman. Thank you po, ha? Thank you po. Salamat po. Salamat po. Thank you so much. Kinilig nga po ang 18 sa mga fanboy moment na ito ng kanilang mga idolo sa kardinal. Kasama po ang video na yan sa recently posted vlog ng SB19 tungkol sa kanilang simula at wakas tour sa Rome last year. Inaabangan naman ngayon ng 18 sang wakas at simula, the trilogy finale concert sa April 18 na gaganapin sa SMDC Festival Grounds. Ito pa nga, buena manong bisita sa kusina ni Tita Helen Gamboa Soto ang Quezon Brothers na sina Epi at Dando. Anong cuisine yung pipili nyo? Saan kayo kakain? Sa kitchen nyo. Ang importante, di ba importante, kahit anong pagkain ba basta sama-sama. Garantisadong masaya at masarap na kwentuhan ang inyong matitikman sa new season ng From Helen's Kitchen with co-host Shara Soto. At gaya nga po ng tradisyon na ni Tita Helen, may pabaon din siya kina Epi at Vandolph. Kung ano ang putahing yan, tutok na sa From Helen's Kitchen simula po ngayong Sabado, February 7, 11 a.m. bago mag-eat bulaga. Susunod, habal-habal driver. Bakit biglang pinagbabaril sa Cebu? Alamin ang latest sa galaw at lakas ng bagyong Basyang. At Andres Mulak may masakit na revelation kay Ashtin Oviga sa trending scene ng Ang Mutya ng Section E, Book 2. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Patay sa pananambang ang isang habal-habal rider sa Cebu. Isa sa tinitingnang motibo sa krimen, illegal na droga. Narito ang Frontline Report. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa Barangay San Roque, Talisay City, Cebu kaninang umaga. Mabilis na pumaslit ang gunman. Ang lalaki namang tinarget ng namaril, sinubukan pang bumangon pero tuluyan na rin siyang natumba. Naisugod pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Habal-habal driver daw sa lugar ang biktimang si Ian Libradilla. Sabi ng mga nakakita, sakay siya ng motor nang biglang parahin ng lalaking nakabisikleta. Nang magmenor si Libradilla, bigla siyang binaril ng nakabisikleta. Binanatan niya, dyan. Parang ako na-trauma, pero hindi ito, anong gawin ko? Baka birahan kayo nila. Dami namang mga, may tao pa nakatayo dito at baka mayroon pang mga bata. Oh, may bata. Oo, dyan. Tapos, huminto siya dito. Mga narinig ko, parang 4 na putok. Oo. Tapos, sabi niya, parang nakaganon. Mama! Parang nakasabi na, tulong. Oo. Tapos, walang 1 minuto, tumba siya. Oo. Pagkatapos, binanatan pa rin siya. Isa sa mga tinitignang motibo sa krimen, illegal na droga. May nakita man doon pa, dalawang sasi ng shabu. Doon sa mismo sa biktima. Possible nga related sa sa drugs. Kaya may drugs doon na nakuha. Pero kung sino ang tunay na salarin, yan ang patuloy na inaalam sa ginagawang backtracking sa mga CCTV sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5.
Halos nakabalik lang pero suspended na naman sa Kamara si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Live mula sa Batasang Pambansa sa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ano ang naging batayan ng mga kongresista sa panibagong suspensyon? Cheryl, habang suspendido daw kasi si Congressman Kiko Barzaga mula December 1, 2025 hanggang January 30, ay patuloy pa din daw ang repeated escalating misconduct ni Barzaga. Ang epekto niyan, nadudungisan daw ang imahe at reputasyon ng Kongreso. Sa botong 238 na pabor at 10 hindi pabor, panibagong 60-day suspension ang ipinataw ng Kamara kay Congressman Barzaga. Ayon kay House Ethics Committee Chairperson J.C. Abalos, imbis na magtino si Barzaga dahil sa seryosong parusang ipinataw sa kanya, kabaliktaran pa raw ang nangyari. Binanggit ang Facebook post na ito ni Barzaga noong nakaraang linggo kung saan tahasan niyang sinabi na dededmahin niya ang pagpapatawag ng House Ethics Committee kahit i-expel man siya sa Kamara. Gayon din ang mga alegasyon nito sa yumaong Antipolo Congressman na si Romeo Acop na iniugnay ni Barzaga sa flood control corruption scandal. Unang hinainan ng ethics complaint si Barzaga ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno at iba pang dati niyang kasapi sa National Unity Party dahil sa umano'y malalaswa at irresponsable niyang online post. Sinundan pa yan ng cyber libel complaint matapos sabihin ni Barzaga na tumanggap umano ng suhol ang mga kasapi ng NUP mula sa isang negosyante para manatili ang suporta kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero si Davao City Representative Paulo Duterte at kanyang mga kaalyado kinundena ang itinutulak na pagpapalawig ng suspensyon kay Barzaga. May karapatan daw ang Cavite Congressman sa freedom of expression. Sa kabila ng ipinataw na suspensyon, present sa sesyon ng Kamara si Congressman Kiko Barzaga na dumating ng nakangiti at nakipagkamay pa sa mga kapwa mambabatas. At sa kabila ng suspensyon, ipagpapatuloy niya raw na gawin ang nararapat para sa publiko pero iginiit na may iba pang mas mahalagang bagay na dapat pagpukusan ng Kongreso kaysa sa suspension laban sa kanya. Cheryl, ayon kay Barzaga, sanay na raw siya sa ganitong mga pangyayari. Nang tanungin naman kung may pinagsisisihan ba siya sa mga social media posts na kanyang iginawa, ang sabi niya ay hindi niya raw iyon gagawin kung ayon ay kanyang pagsisisihan. Ang kanya naman, hamhalo raw yung kanyang nararamdaman doon sa mga mambabatas na naging pabor sa panibagong 60-day suspension laban sa kanya. Pero ang kanyang plano para sa susunod na mga araw ay mag-alaga ng hindi lang mga pusa kundi pati raw mga aso. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos. Weather update tayo mga kapatid, patuloy natin binabantayan. Ito pong bagyong Basyang na unti-unti na pong lumalapit sa ating landmass o kalupaan. At ito pong bagyong Basyang ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 655 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Kanina po yung alas 5 ng hapon at ito po ay nasa tropical depression category pa din na may taglay na lakas na hangin na nasa 55 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 kilometers per hour. Ito pong bagyong Basyang kasalukuyan, yan po ay nasa dagat pa pero yung kanyang trough o yung kanyang extension ay nagdadala po ng mga posibleng kalat-kalat na pagulan sa ilang areas po ng Mindanao at maging dito po sa area ng Visayas. Ito pong bagyong Basyang ay kumikilos, pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour at inaasahan nating posibleng maglandfall o tumama sa lupa bukas ng gabi hanggang Friday ng madaling araw at maaari po yan tumawid dito po sa areas ng Northern Mindanao patungo dito sa Central at Western portion ng Visayas hanggang makarating po dito sa area ng Palawan sa darating na weekend mula Sabado hanggang Linggo. Sa ngayon, ito po ay hindi natin inaasahang maging isang napakalakas na bagyo o hindi natin inaasahang umabot ito sa typhoon category pero posible pa po yan lumakas into a tropical storm category at if ever maglandfall na po yan, maaari po yan bumalik muli sa kanyang tropical depression category at sa darating na linggo, meron tayong inaasahang malawak ang bugso o malakas na bugso ng ating amihan na kung saan papasukin po ng malamig na hangin. Ito pong bagyong Basyang na kung saan yan naman po ang posibleng magpahina sa kanya. Ganun pa man, ito pong bagyong Basyang ay magdadala po ng malawakang pagulan, particularly sa ilang areas ng Mindanao at Visayas habang dumidikit po ito sa ating bansa. Lalong-lalo na bukas hanggang sa darating na Biyernes at magpapatuloy pa po yan sa weekend dito naman sa general area ng Palawan. Sa katunayan, nakataas po ang rainfall advisory ng Pag-asa. So possible po yung ating mga 100 to up to 200 millimeters na pagulan. Yan po yung ating mga intense o yung ating heavy to intense rains
dito po sa areas ng Southern Leyte, Bohol, kasama po dyan ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, kasama na po dyan ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Siquijor, kasama na po dyan ang Misamis Occidental, maging dito sa area ng Misamis Oriental. Ito po ay para bukas hanggang sa darating na Biyernes habang lumalapit o dumidikit ito pong bagyong Basyang dito po sa hilagang bahagi ng Mindanao. Samantalang possible naman yung ating mga 50 to up to 100 millimeters na pagulan, yung ating moderate to at times heavy rains sa mga areas ng Eastern Samar, Samar, Leyte, kasama na po dyan ng Cebu, Negros Oriental, maging dito sa Negros Occidental, kasama na rin po dyan ng Guimaras, Iloilo, Lanao del Norte, Lanao del Sur, kasama na rin po dyan ng Bukidnon, Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. Ito naman pong natitirang bahagi ng Mindanao at ang natitirang bahagi ng Visayas, possible naman po yung ating mga kalat-kalat na pagulan dyan at mga posibleng thunderstorms. At makikita natin dito sa ating rain map na kumikilos yung ating mga pagulan na maaaring sa darating na weekend, ito po ay nandito na sa may area ng Sulusi at malilipat na po yung ating concentration ng mga pagulan dito naman sa general area ng Palawan. Again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan na yan, gaya ng mga flash floods and landslides, particularly sa mga low-lying areas at mabubundok na lugar. Dito naman sa Metro Manila, wala pa naman tayong nakikitang direktang epekto sa pagtawid nito pong bagyong Basyang sa ating bansa. Magpapatuloy po ang maliwalas na panahon at malamig na gabi at madaling araw. At pagsapit ng hapon, possible naman yung ating mga isolated o yung mga dagliang mahihinang pagulan. Pero sa darating na weekend, if ever nasa area na po ng Palawan, ito pong bagyong Basyang, meron tayong inflow ng hangin na kung saan magdudulot po yan ng maulap na panahon at mga posibleng pagulan dito po sa Metro Manila. Yan po ay mula Sabado hanggang Linggo. So paghandaan din po natin yan, mga kapatid. At yan muna ang latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Cura, na lagi may panahon para sa iyo. Tagumpay sa una nilang pagsasama ang tinaguriang siblings or Southeast Asian siblings na sina Alex Ayala at Janice Jen. Naaliw din ng fans sa on-court bonding ng power duo. Narito ang report. Sa kauna-unahang pagkakataon, nag-tandem sa doubles ang may tuturing na best players ng kani-kanilang mga bansa ngayon. Si Alex Ayala mula sa Pilipinas at si Janice Jen ng Indonesia. Ika nga nila, the siblings o Southeast Asian siblings. Ang naka-face-to-face nila sa Abu Dhabi Open, sina Leila Fernandez at Cristina Ladinovic. Sa sobrang intense ng laban, kinakailangan pang mag-tiebreaker sa third set. Pero nanaig ang siblings. All smiles ang C-duo na spotted pang nagsiselfie video na parabang mga vlogger. We just won our first round match together and this is our first time playing together. Go Southeast Asia! Let's go! Pasok na sina Alex at Janice sa quarterfinals ng doubles tournament. Inaabangan pa kung sino ang sunod na makakalaban ng Southeast Asian duo. Sa ngayon, naghahanda muna si Alex para sa laban niya sa singles tournament kontra kay Alexandra Sasnovich ng Belarus. Nauna nang na-eliminate sa women's singles si Jen. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Susunod! At isa pang viral, bakit may dugong lumalabas sa mata ng isang content creator? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sa Negros Oriental, siyam ang patay matapos makaladkad ng naaksidenteng truck na may karga pa namang gasolina. Kasama sa mga nasawi ang mismong driver. Ang iba pang mga biktima, pawang local government employees na tiyempong nasa lugar nang mangyari ang aksidente. Base sa investigasyon, binabaybay ng truck ang pababang bahagi ng kalsada sa may sitio Mansintak sa Bayawan City bago magtanghali kanina nang mawalan ito ng control. Tumaob ang truck at dumire-diretsong nahulog sa bangin papunta sa ilog. Naisugod pa sa ospital ang mga biktima pero dead on arrival na. Ayon sa Bayawan Police, maaaring nawalan ng preno o nag-overshoot sa kalsada ang truck.
Pinaplano raw ni Senate Committee on Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo na makipag-usap sa Chinese Embassy dito sa Maynila. Sa kabila yan ng word war ng Chinese diplomats at ilang opisyal ng bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Siguro we can just ceasefire muna, di ba? While ongoing negotiations, dialogue dyan po. Yan ang pakiusap ng bagong chairman ng Senate Committee on Foreign Relations na si Senator Erwin Tulfo sa mga kapwa-senador matapos makipagpulong kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Lunes, pinagbotohan sa plenaryo na palitan ni Tulfo si Senator Amy Marcos bilang pinuno ng komite dahil dapat miyembro raw ng mayorya ang may hawak sa foreign relations na isang major committee. Bago ito, ilang araw nang pinagdedebatehan sa plenaryo ang West Philippine Sea. Kahapon, mainit pa ang naging pagtatalo ni Senator Kiko Pangilinan at Senator Rotante Marcoleta tungkol sa tamang sukat ng ating teritoryo. Bago yan, nakasagutan na rin ni Marcoleta sa Senator Risa Hontiveros tungkol naman sa pagiging kontrabida umano ng China, pati sa kahulugan ng maritime boundaries, maging sa 2016 arbitral ruling. Ngayon, ang plano ni Tulfo, personal nang kausapin ang mga kapwa mambabatas. I will personally go to the office of Senator Ontiveros and Senator Kiko. Hindi ka naman sinasabi na huwag na tayo magsalita. Kung may mali, di ba? Pero what I will just explain to them na may ongoing negotiations. Hindi na nagbigay ng panayam sa media sa Secretary Lazaro, pero ayon kay Senator Tulfo, malinaw ang pakiusap ng kalihim na mag-tone down ang kanyang mga kapwa-senador. Bukod kasi sa nagiging personal ang pag-atake sa ilang opisyal ng China, naaapektuhan din daw ng mga sagutan ang gumugulong na pagbuo sa South China Sea Code of Conduct o COC. Ito ang kasunduan para sa freedom of navigation o malayang paglalayag sa South China Sea. Nasakop ang exclusive economic zones ng Brunei, Vietnam, Malaysia, Indonesia at Pilipinas. Ang target natin, hopefully in 10 months, matatapos yan around November, December. Then, kasi okay naman daw sa China. Yung problema natenga dahil doon sa bangayan, sagutan. It's hard po kasi when you negotiate this ongoing dialogue tapos may maririnig ka dito, may gulo na naman doon. Sunod na pinaplano ni Tulfo na makipag-usap sa Chinese Embassy. Kamakailan lumutang ang mga panawagan na ideklarang persona non grata ang deputy spokesperson ng Chinese Embassy na si Go Wei at palitan si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Yan ay dahil minaliit umano nila ang resolusyong pinirmahan ng 15 senador na kumukondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa ilang Philippine government officials. Sa kabila nito, ayon daw kay Secretary Lazaro, handa pa rin ng Chinese officials na makipag-usap. They're willing naman daw actually. Secretary Lazaro said that the Chinese Embassy is willing to talk to us. Sabi ko, why not? Sabi gano'n ni Secretary Lazaro, sige po. Sabi niya, parang they are nagpapahiwatig na they want to talk to me. So I said, sure, why not? Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kinilala ng Senado ang mga kakapanalo lang sa Mobile Legends World Championship na Aurora Gaming Philippines. Sa courtesy visit kahapon, present ang members ng winning team na sina Edward Dapadap, Kenneth Tadeo, Jonard Caranto, Jan Del Mundo at Finals MVP Dylan Katipon. Naroon rin ang head coach nilang si Aniel Giandani at analyst Dexter Alaba. Nag-adopt naman ng resolution ng Senado para formal na i-congratulate ang Aurora. Last week lang, pinataob nila ang Indonesian team na alter ego sa M7 World Championship. Nasecure nila ang ika-6 na kampyonato ng Pilipinas sa ML. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, trending ang dark revelation ni Andres Mula kay Ashtin Olviga sa Book 2 ng hit online series na Ang Mutya ng Section E. Lahat ng pinakita mo sa akin, It was just part of my revenge.
Talaga namang na-hurt ang sangkaterbang shippers ng Japer sa eksenang yan. At malamang matatagalan pa bago sila makabawi sa pagka-shock dahil ang part 2 ng book 2 abay sa June pa po mapapanood. Mula sa kulitang classroom story sa season 1, mas malalim na ang emosyon na ngayon ang pinagdadaanan ng mga paborito nating classmates sa section E. Ano nga kaya ang dapat abangan sa part 2? Kalma muna po tayo, abangan na lang natin sa pagbubukas ng klase sa Hunyo. Marami pang pasabog and marami pang mga surprising na revelations, pero ngayon, yun muna yung part 1 muna. Malapit na yung part 2. Susunod! Money Hunt Challenge. Trending pero nagiging mitsa ng gulo. Saan nga ba ito nagsimula? At the Beer James Harden, opisyal nang na-trade sa Cleveland Cavaliers. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nangangarap na maging pulis ang isang grade 3 student sa Cagayan. Kaya lang, nahihirapan na siya sa kanyang paningin dahil sa magkaibang kulay niyang mga mata. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Jazz Paredes. Pat on a clean dress. Halos sidikit na ng 9 anyos na si Ronalyn sa kanyang mga mata ang papel na binabasa. Nakadikit po ma'am yung pagbasa niya ma'am. Hindi po niya mabasa kapag malayo po. Pag magbasa po siya, malapit na malapit po. Pag-angat ng kanyang ulo, mapapansin agad na may kakaiba. Ang kulay ng kanyang mga mata, magkaiba. Since birth na raw ito, sabi ng kanyang ina. Kulay asul ang kaliwa at hindi nakakakita. Ang kanan, kulay itim pero malabo. Sa kabila nito, grabe raw ang pagpupursige niya sa eskwela. Po ako kasi, kada gabi po kasi siya nagbabasa ng English. Kasi yun po kasi yung sinasabi ng teacher niya. Ngayon, grade 3 na si Ronalyn with honors at nangangarap din daw na balang araw, siya ay magiging pulis. Kwento po yung teacher niya na nakaabot daw siya ng 90 average niya ngayong third grading po. Tap ko po siya na mas anuhin niya ngayong fourth grading po. I-maintain po niya. Sa tanong kung napatignan na ba si Ronalyn sa espesyalista, sagot ng kanyang mga magulang, hindi, dahil magastos din. Bunso si Ronalyn sa 5 magkakapatid. Si tatay, magsasaka. Si nanay naman, nag-aalaga ng baboy ng kanyang kapatid. Pero alam nila na mas magiging mahirap kung magtatagal ng ganito ang sitwasyon ni Ronalyn. Problema ko po kung mag-high school na po siya, kung paano po siya doon. Noong maliit, palagi siyang nahuhulog dyan sa may kanal. Gusto ko lang po sanang humingi ng tulong, ma'am, para sa salamin ng anak ko, ma'am. Nagbabalita mula sa Frontline Mobile Journal, Jazz Paredes. Naglalaro na para sa Cleveland Cavaliers si 11-time All-Star James Harden. Ayon sa ilang NBA insider, na-trade ng LA Clippers si Harden para kay Darius Garland at isang second-round draft pick. Ipapa-approve pa sa liga ang trade. 3 taon ding naglaro sa Clippers si Harden at sakaling matuloy ang trade, Cavaliers na ang magiging ika-6 niyang NBA team. Dati na rin siyang naglaro para sa Oklahoma City, Houston, Brooklyn at Philadelphia. At yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, 23 years later, muling binuhay ng beauty queen actress na si Melanie Marquez ang markado niyang linya para depensahan ang anak na si Michelle D. Sa kanya nga pong post, mensahe niya, "Please don't judge my daughter. She is not a book." Kaugnay pa rin ito ng kontrobersyang kinasasangkutan ni Michelle at mga kaibigan nitong sina Rian Ramos at Samantha Panlilio.
Naharap sa reklamong torture at illegal detention ang tatlo dahil sa paratang ng dating driver ni Rian na si Bonifacio Baro. Samantala, muling inihain ni Michelle sa Makati Prosecutor's Office ang reklamong qualified theft laban kay Baro. Una yang isinampa ni Michelle noong January 19 pero ibinasura ito ng city prosecutors. Susunod, content creator, nagmimilagro nga ba sa biglang pagluha ng dugo? At Blackpink Lisa, bida sa tourism video ng home country niyang Amazing Thailand. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Viral sa social media ang isang lalaking lumuluha ng dugo. Pero ano nga ba ang dahilan nito? Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Francis Rivera. Sa mga post ni Kyop Salva sa social media, literal na dumadanak ang dugo mula sa kanyang mga mata. Marami ang nababahala. Pero wala naman daw siyang nararamdaman. Nito lang daw January 14, nagsimula ang pagdurugo ng kanyang mga mata. Totally talaga, wala siyang senyales eh. Hindi ko alam kung bakit. Kasi nung una, pag pinapahirap, inawakan ko lang siya sa mata, parang may something lang na dugo lang. Then, wala namang masakit. Tapos tinignan ko yung mata ko sa salamin. Then, yung dito siya banda eh. Sabi ko, parang may maliit na laman. Then, hindi ko alam, baka lang, irritate lang. Kasi, ayun nga, VA ako, tapos minsan nagmamotor. Nagmimilagro na ba siya? May ilang netizens din ang nakaisip niyan. Pero para makasigurado, nagpa-check up na si Kyop. Ang diagnosis, conjunctival pyogenic granuloma. This is a benign or non-cancerous growth doon sa conjunctiva natin. Skin or balat na nakabalot doon sa kulay puti ng mata natin. Also doon sa ilalim ng talukap natin. Bukol to na binubuo ng madaming maliliit na blood vessels. So kapag natatamaan to, mabilis talaga siya magdugo. Yung treatment niya, it would depend kung gaano siya kalaki and also sa symptoms noong pasyente. So for early cases, we can give yung topical or mga pinapatak na ointment. No? We can also do intralesional corticosteroids or yung ini-injection. Sa kaso ni Kyop, niresetahan siya ng pampatak sa mata na ointment. Unti-unti, nawala rin ang sinasabing bukol sa kanyang mata at tumigil na rin ang pagdurugo. Plano niyang mag-follow-up check-up na rin para makasiguro. Sabi ni Doc, very good ang naging aksyon ni Kyop sa kanyang iniinda. Huwag na nating antayin na lumala yung nararamdaman natin before tayo magpa-check up. Kasi a lot of eye conditions can be better managed when we detect it early. So let's not forget to include eye care in our priorities also sa ating health. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Francis Rivera. Takbuhan, agawan, sukdulang magkasakitan. Ganyang ka-intense ang trending content na Money Hunt Challenge ng ilang vlogger. Ito nga ba ay sinserong pagtulong o for the clout lang? Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Ayun na! Kuha sa viral videong ito ang takbuhan ng mga lalaki sa gilid ng sasakyan. Nadaganan na nga nilang isa't isa dahil sa pagmamadali. Ang pinag-aagawan nila, isang box na may mga nakadikit na pera. Nakuha niya na. Okay, bibigyan ko na lang kayo. Sige, si tatay yung nakauna talaga. Habang sa videong ito, halos magkasakitan na ang dalawang lalaking yan, makuha lang ang itinagong pera sa likod ng poster sa pader. Pero sa bandang huli, nagkaayos din ang dalawa. Ilan lamang ito sa madalas ginagawa ngayong content ng mga vlogger na kung tawagin ay Money Hunt Challenge. Pati nga ilang sikat na content creators, ginawa na rin ito ng parody o may halong patawa. Para mas maintindihan natin ang konsepto ng Money Hunt Challenge, pinuntahan ng News 5 ang grupo ng magkakaibigang vlogger sa Cabuyao, Laguna. Ano lang po, masaya lang kami sa ginagawa namin, makapag-share ng
Kahit maliliit na bagay, 200, 300, kahit hindi kami mayaman, at least nakapag-share kami. Ganito rin ang paliwanag ni Efren Banal, aka Kuya JR Vlog sa Facebook at isang delivery rider. Para sa kanya, paraan niya ito ng pagbabalik ng tulong na natanggap niya noon mula sa ilang content creators. Paying it forward, kumbaga. Kahit nga madalas daw, nababash sila dahil hindi naman malaking halaga ang nilalapag nila. Hindi nila alam yung tao, kaya pinupuntahan yung kahit maliit na halaga. Ibig sabihin, kailangan ng tao yun. Kahit ganun yung kaliit na halaga. For the XP, sumama kami sa pa-money hunt sa isang kalsada sa Kabuyao. Itinago ang pera sa ilalim ng mga bato at plastik. At wala pang 5 minuto pagka-post online, aba, may mga lumapit na at naghanap. Malaking bagay sir kasi bihira kang makakapulot ng yung gantong pera. Pambili pong bigas, gano'n, pang gasolina, pang araw-araw din. Isang araw na to, sakto na to. Aminado ang mga nakausap naming vloggers, may magandang dulot din sa kanila ang pagpapa-money hunt challenge. Pag naglalapag po ako, siyempre dumadami po yung followers, tapos siyempre may views. Kumikita rin po ako sa tapos yung kinikita ko po ay tinutulong ko rin po sa kanila. Sabi ng mga eksperto, likas daw talaga sa mga Pilipino yung pagiging matulungin. Mas lumakas nga raw ito nung pandemya kung saan mas naunawaan yung pakiramdam ng walang-wala at may kakayahang din na tumulong sa kapwa. Para sa sociologist si Dr. Gerald Abergos, entertaining ang Money Hunt Challenge. Pero nakababahala raw na mas napapakita nito ang power imbalance at lumalalang sitwasyon ngayon ng kahirapan sa lipunan. Pati na ang sinseridad sa tunay na pagtulong. Nagiging problema kapag ang kahirapan ay ginagawang content. Kapag pinapakita ang mga tao na naghahabol ng pera or the camera. But, the point here is, para saan yung ginagawa? Is it really sa pagtulong sa tao? Is it really for entertainment? Is it for views? Nanonormalize natin na naaapi ang mga mahihirap. Para bang pinaghahabol natin sa yung manok na pinaghahabol mo sa patuka? Malaking bagay ang ganitong uri ng challenge para mabuhay ang bayanihan spirit o pagtutulungan. Pero kung nagagamit na rin ito para pagkakitaan, mukhang ibang usapan na raw yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, ito na nga, bumida sa ganda sa isang promotional video ng Amazing Thailand, ang K-pop girl group member ng Blackpink na si Lisa. Every breath, peace surrounds you. A beautiful blend of spices and flavors. Kinilala na si Lisa Manoban bilang ambassador ng Tourism Authority of Thailand. Ang inilabas na video ni Lisa ay bahagi ng 2026 campaign ng ahensya. Yan ay para hikayatin na ang mga turista to feel all the feelings kapag binisita po nila ang bansang Thailand. Susunod, viral video ng batang nangisay dahil umano babad sa gadgets. Scripted ay mismo sa content creator. Pero pwede ba talagang mangisay ang isang tao kapag nasobrahan sa paggamit ng gadget? At Congressman Sandro Marcos iminungkayang tanggalin ang travel tax. Pero saan nga pa napupunta ang buwis na binabayad dyan? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Viral ngayon ang video ng batang nangingisay umano dahil sa sobrang paggamit ng gadget. Posible nga bang mag-seizure dahil lang sa babad sa cellphone? Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Spoiler alert! For the content lang po ang video na ito. Sa scripted na video ng content creator na si Arcidel Manuel, biglang nangisay ang batang babad sa paggamit ng gadget. Nataranta naman kuno ang kanyang ama, dyan na naputol ang video.
Sa caption ng creator niyan, nagbabala pa siya na bantayan ang mga batang mahilig gumamit ng mga gadget. Maging aral daw sana ang video sa hindi magandang resulta ng anumang bagay na sobra. Pag-amin naman ng content creator sa News 5, hindi actual scene ang in-upload niya. Bagamat libo-libo ang nakapanood ng scripted video na yan, meron ding iba pang kanyang video na nag-viral online at napanood ni Mommy Jezebel. Labis daw siya nag-aalala sa tila sinasabing masamang epekto sa kalusugan ng sobrang pagsa-cellphone. Meron pa naman siyang 7 taong gulang na anak. Baka hindi ko kayanin yung makita ko na yung mangisay sila, yung mangyari sa harapan ko mismo na kaka-cellphone nila, hindi ko alam na nangingisay na pala. Pero ayon sa pediatric neurologist na si Dr. Madeline Grace Sosa, wala pang anumang pag-aaral na nagsasabing nagdudulot nga ng pangingisay o seizure ang labis na paggamit ng gadgets. Sa kabila niyan, merong mga taong may tinatawag na photosensitive epilepsy. Sila ang posibleng mangisay dahil sa paggamit ng gadget. Natitrigger ng brightness ng iyong gadget, yung flickering lights na nandun, at saka yung sudden changes ng mga lights, off, tas mag-o-on, tas off, mag-o-on, yun yung nagtitrigger ng pagkakaroon ng seizures. Isa pang trigger ng epileptic seizure ay kapag napuyat ka kaka-cellphone. Yung isang study din kasi sinasabi, pag mahaba yung screen time mo, mas less yung time mo to sleep. Nagkakaroon ka ng sleep deprivation. Hindi ka natutulog ng maayos, hindi ka nakaka-rest ng maayos, short yung time para mag-rest yung brain mo. Payo ng mga eksperto sa mga magulang, limitahan ang screen time ng mga bata. Kapag 6 years old pataas, hanggang 2 oras lang sana kada araw. Kapag 2 years old pababa, huwag munang mag-cellphone. Yung period of this 1 to 3 years old, ito yung period na kailangan nakikipag-interact ka. You have to have enough time to interact with people, with the environment, with the surroundings. You should be able to talk. Pagka ikaw naka-screen time lang, naka-gadget, walang opportunity for you to talk. So communication skills, social skills, behavior is also very important. Sakali namang may makaranas ng seizure, dapat daw ihiga ang pasyente at tiyakin nakakahinga ng maayos. Paalala pa ni Dr. Sosa. So, wag nating sasampalin, wag nating kakagatin, kasi kahit ano pong gawin natin, kung hindi pa po matatapos yung seizure, hindi pa po siya matatapos. Dalhin din agad sa ospital kapag lagpas 5 minuto na ang pahingisay. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Isinusulong sa Kamara na tanggalin na ang travel tax. Saan nga ba napupunta ang buwis na binabayad dyan? Alamin sa Frontline Report ni Gerard de la Peña. Mula Mindoro, babiyahe papuntang Sweden si Jason kasama ang mga kaibigan. Ang babayaran nila sa flight, may dagdag pang travel tax na 1,620 pesos. Aminado si Jason, nakakasama ng loob na magbayad nito. Hindi nga natin malaman kung saan nga napupunta yun, di ba? Alam mo naman ang nangyayari ngayon sa gobyerno natin. Hindi natin malaman kung nabubulsa lang. Kaya si House Majority Leader Sandro Marcos naghain ng panukalang batas na tanggalin na ang travel tax. Layo ng kanyang House Bill 7443 na buwagin ang Presidential Decree 1183 ng mismong lolo niyang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ang Amended Tourism Act of 2009 na nagpapataw ng buwis sa mga lumalabas ng bansa na sa kasalukuyan nasa 1,620 pesos para sa economy class habang 2,700 pesos para sa first class. Exempted naman sa travel tax sa mga OFW. Pero ayon kay Congressman Marcos, kapag mahal magbiyahe, kakaunting tao ang umaalis na nagre-resulta rin sa mababang paggasta at oportunidad sa ekonomiya. Pero malaki rin ang kita ng pamahalaan sa travel tax. Mula Enero hanggang Hunyo noong 2025, 3.9 billion ang nakolekta rito. Bilyong-bilyong piso ang nakokolekta ng pamahalaan mula sa travel tax at ngayong taong ito, posibleng mas marami pa itong makolekta dahil sa dami na nagtatravel matapos ang COVID-19 pandemic. Pero ang tanong pa rin ng marami, saan nga ba napupunta ang travel tax? Base sa batas, 50% ng travel tax ay dapat napunta sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA na nakatoka sa mga infrastrukturang pangturismo, 40% naman sa CHED para sa tourism education,
at 10% sa National Commission for Culture and Arts para sa heritage preservation. Ang Department of Tourism, ipauubaya sa mga mambabatas ang pagtatanggal ng travel tax. Pero, heto raw ang dapat alalahanin. If we deprive fund for tourism infrastructure, which comes from travel taxes, then we will not have any hope of improvement as far as tourism infra is concerned. So that would be our ask, that there be a designated fund for tourism infrastructure. Kasabay nito, ipinag-utos na rin ni Secretary Frasco sa mga regional office na tanggalin ang promotional materials na may mga larawan niya. Kasunod ito ng kritisismo sa kanya umanong self-promotion. I'm very visible because I'm simply working. Nothing else. The accusation of self-promotion falls flat in the face of the fact that I'm not running. There's no reason for me to promote myself. Para naman tugunan ang issue ng mas mahal na domestic flights kumpara sa mga biyahe abroad, pinaplano na ng Department of Transportation na plansyahin ng night rating ng mga paliparan dito sa bansa. Kasi po kapag night rated ang sinasabi nating isang paliparan, pwede na bumiyahe ang ating mga kababayan ng mga sabi nating gabi na o madaling araw. At yun po yung sinasabi natin usually na red eye flight. At sa practice po, no, mas mura po yung mga pamasahe dyan. Kinakausap na raw ang mga airline dito. Ang Philippine Airlines, napababa ang one-way airfare sa Siargao sa hanggang 11,500 pesos mula sa 17,500 pesos dahil dito. Una na ring tinukoy na nagpapamahal ng domestic plane tickets ang maliliit na runways, kaya plano na rin niyang ayusin ng DOTR. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, ano po ang pinakapaborito niyong slogan ng Pilipinas pagdating sa turismo? Yun bang it's more fun in the Philippines o yung Wow Philippines o yung mas bago na Love the Philippines? Hindi lang po yan catchy lines ha, kundi kwento kung paanong ipinakilala ng Pilipinas ang sarili nito sa buong mundo. Throwback po tayo noong 1970s. Naglabas ng tourist guidebook ang Department of Tourism at ang title nito ay Philippines, Where Asia Wears a Smile. Hindi po nakafocus sa tanawin kundi sa tao. Sa panahong puro tourist spot ang ibinebenta ng ibang bansa, ang Pilipinas, abay ngiti lang ang puhunan. Pagdating naman ng 1989, mas naging makulay ang branding. Fiesta Islands, Philippines. Dito unang ginamit ng todo ang konsepto ng 7,000 plus islands bilang marketing tool. Kahit saan ka magpunta sa bansa, may selebrasyon, abay may fiesta. Early 2000s, panibagong rebrand ulit. Ito na po ang Wow Philippines. Wow as in wealth of wonders. Level up ang pagpopromote. Hindi lang basta turismo, kundi pati local products at kultura ay ibinida. Hindi lang pang foreigners, pang Pinoy din ang target. Isa na siguro sa pinaka-iconic ay ang slogan noong 2012, ang It's More Fun in the Philippines. Hindi gobyerno ang nagba-viral nito, kundi po netizens. Pinayagan ng publiko na gumawa ng sarili nilang memes. Kaya naging isa ito sa pinaka-user-generated tourism campaigns sa buong mundo. Traffic, baha, brownout at kahit reklamo, ginagamit ang linyang yan. Fast forward na tayo. Ang kasalukuyan nating tourism slogan ay Love the Philippines. This time, medyo emosyon ang atake ng turismo. Hindi lang scenery ang pinapakita, kundi connection, identity at pagmamahal sa bansa. Kumbaga, mas pang matagalang relasyon. Babalik-balikan, hindi yung pang one-time visit lang. From smiles to fiestas to wow to fun hanggang love. Ang tourism slogans ng Pilipinas ay hindi lamang po pang promo, kundi salamin ng panahon at kultura na gaya ng K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Love the Philippines. Love the Philippines ngayon. Sa Thailand, si Lisa, no? Oo, pang malakasan yun. Ganun dapat eh. No? Wala kasi tayong kasing sikat ni Lisa. Pang international. No? Kahanap pa tayo. Pero marami tayong pwede. Pwedeng ibida, di ba? Isip tayo. Secretary Frasco. Isip tayo. Isip pa tayo. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV,
at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas.